Sige nga, silipin na nga natin yan kung paano nagpe-presyo. So, yung issuance na yan, umabot na po ng hukuman. Pending ngayon. Kasi nga, para bagang, deregulated kami, you're regulating. Hindi pa pwedeng hybrid. Kasi, di gawin natin ngayon, ang provision na yan, gawin mo ng batas. So meaning, mag-hybrid ka na. O kaya, sabi nga Tito Sen, bumalik ka doon sa old regime nang talagang ito'y regulated. Hindi po yung, di ba, nung una, nung panahon ng pandemya, na-shock tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin sa kasaysayan po ng ating petrolyo, ha? Pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung old regulation law. Naalala ho ninyo, nakapanayam namin si Congresswoman dyan sa Marikina. Nangako siya that Stella time. Kimbo. Yes, pero nung nawala yung pandemic, nagkalimutan. So ngayon po, nandito tayo ngayon. At eto ho na naman, binabakbakan tong oil regulation law, pati DOE. Pagkatapos nito, Pag humupa na ulit. di po ba? Hindi na ulit pag-uusapan. I mean, with all due respect, di po ba? Kung gusto ho ninyo na mawala yung mga windfall na iyan, kung gusto po ninyo na talaga namang, na ang DOE, siguraduhin, itong mga per liter na ito, hindi po pinagkakakitaan ng lubos-lubos, baguhin nyo batas. Basically, yun po yun. Kasi kahit na mag-tumbling-tumbling ka dyan, bumalubaluktot ka dyan, tumihati-haya ka dyan, yan ang sinasabi sa batas Basahin po natin. Powers and functions of the DOE and the DOE Secretary. Klarong-klaro po yan. Lahat po ng provision nandito po. At dyan sumasandal ang mga oil companies ngayon. Maliban na lamang yan, kung bukas makalawa na naman, magkakaroon ng mali-maletang lobby money ang mga nasa industriyang ito. At muli, magkakalimutan tayo. Po ay aktibong sumasalo po sa mga missiles, drones, laban o ang UAE po ang aktibong sumasalo, hindi sumasali. Sumasalo po ng missiles at drones ang kanilang air defense system. At dito po sa Pilipinas kahapon, may mga balita po na patuloy pa rin po ang kanselasyon ng ilang mga flights. Hindi lang po dito sa Pilipinas, maging yung mga papunta po ng ibang bansa dahil pa rin po sa kakulangan sa jet fuel, dahil pa rin po sa patuloy na sigalo dyan po sa Middle East. Ang UAE sumasalag. Opo, kanila po. Sumasalag, yan. Kasi pag sinabi mo sumasalo, tumatama. Sumasalag, gayon ang tamang termino. Yes, ma'am. And mga kapatid, ang sisting ho kasi ngayon, yung trust factor sa magkabilang panig po, nawala na. Ang tanong dyan, kailan po ito kahit papaano manunumbalik o kahit papaano po, ay mabibigyan ng pag-asa na magkaroon po ng masinsinang pag-uusap. May mga namamagitan, parang nga po ito, kahit papaano po pansamantalang matigil at mag-uusap-usap. But definitely po, itong gulong ito ay tatagal sa usapin po ng kawalan tiwala sa isa't isa. May mga sinasabi ho kasi si Trump na hindi pinaniniwalaan ng Iran, habang ang Iran po naman din, kaya nga po nangyari ito, wala din pong tiwala itong Estados Unidos. But bottom line ngayon, mga kapatid, wala pa rin pong linaw kung kailan po ito hihinto. Kaya ngayon, ang mga bansang tulad po ng Pilipinas na dependent at sa imported oil, ito na po ang nangyayari sa atin. Wala ho namang boses ang ating gobyerno para sa mga makapangyarihang bansang ito. So sana nga po ngayon, mga kapatid, mahimasmasan ang lahat at mag-usap-usap nang sa ganun po, kahit na pansamantala, matigil po at magkaroon ng puwang para po sa pagkakasundo, kahit temporary po lamang sa kanila pong ginagawang bakbakan. Yan po ang sitwasyon ngayon sa buong mundo. Kaya nga ang aking term dito, kakaisip po hanggang sa pagtulog, maaring tawagin natin tong Trumpdemic. Itong nangyayaring ito sa buong mundo. Kasi akala ni Donald Trump, kakayanin ng ganun-ganun na lang. Yung pala, napaghandaan sila ng lubos ng Iran. Akala nila, ganun ka-swift, ganun kabilis. Pero ito nga po, at hindi nila tinatanggap na sila'y nagkamali at mukha pong sila ay
ayaw mang aminin, natatalo po dito sa kanilang sinimulan na gera. Yung pong binabanggit ni Chacha na ang legislature po ng Iran ay nagkakaroon na po ngayon ng pagpupulong para magpataw ng permanenteng toll o bayarin sa Strait of Hormuz. Malungkot po, masamang balita yan. Kasi ito pong Strait of Hormuz na ito, mga kapatid, sa mga hindi ho familiar dito, ito po kasi ay makitid na daluyan nga po, karagatan, palabas po ito ng Arabian Sea. Ngayon, basically po, ito po ay nasasakop ng Saudi Arabia, Kuwait, Iran at maging Qatar at UAE at maging Oman. Pero nauna po dito ang Iran sa kanila pong pagkubkob o pagkakaroon po ng power, no, to control ito pong daloy ng mga barko na dumadaan dito. Ang mga barkong dumadaan dito, hindi lang po ito mga vessel na may kargang krudo. Ang iba po dito ay dumadaan dito, pabalik naman doon sa gitnang silangan, may dala din po mga goods para po sa kanila pong imported na mga pangangailangan. So ang nagkaroon ng unang control ngayon, obviously, ay ang Iran. Ito po ang sinasabi nga ng ilang mga analyst na kung talaga naghanda dito itong sila Trump at si Netanyahu, dapat napagtanto nila na itong Strait of Hormuz na ito, ang importante po, mga kapatid, na bahagi po ng karagatan diyan sa gitnang silangan na dapat nasiguro nila ang control muna bago nila ginawa. Pero ito po ay nandidiyan na $2 million ang sinasabing dapat bayaran ngayon ng mga naglalayag na mga oil tanker diyan po sa Strait of Hormuz. $2 million. Definitely po, dagdag gastusin yan nito pong mga oil tankers na ito. Kaya ngayon, ito po ang problema ng ating pong buong mundo, lalo na po ng Pilipinas. So ngayon, dito po sa Pilipinas, meron pong dumating daw po, mga kapatid, na ilang pong milyong litro ng, actually, ito po ay sa Petron, Hindi po binabanggit mismo ng kumpanya, pero dito po sa mga reports na Petron daw po ito. Pero ito po ay for processing, diyan po sa kanilang refinery in Bataan. That's some good news for us, pero ilang araw lang po yan na konsumo para po sa ating pong transportasyon, pangangailangan. So ang tanong pa rin po, saan po at saan tayo kukuha ng supply? Kasi nga ngayon pa lang sinasabi po, meron ng mga kaisipan na baka umabot ng 200 piso per liter ang diesel. Huwag naman po sana. At eto pa yung LPG. Ang LPG po sa presentasyon diyan sa Senado, ang binabanggit nga po, so far, ito po ay March 20 data pa ng DOE na yun daw pong ating available supply ay 23 days lamang. Kaya ngayon pa lang po, di ba nag-abiso na magkano idadagdag po dito po sa presyo ng LPG per kilo? Halos 500 piso sa bawat tangke ang posible pong i-aumento nito. So ito na nga po ngayon, mga kapatid. Totoo na meron po tayong krisis. Hindi mo na ito maitatanggi. Pero yun nga po ngayon, ang sinasabi po ng gobyerno, panahon na rin po para tayo mag-adjust at mag-adapt kasi nga panahon na po ng krisis na nangangahulugan po ng supply issue and problem. Ang dito is paano ka makapag-a-adjust ngayon. Una nga po, sinasabing pagtitipid na iyan. Paano ka magtitipid ngayon sa iyong pagluluto, paggamit ng LPG at lahat. Pati kuryente po, binabanggit na rin na kinakailangan sarhan yung WESM dahil po mukhang umaabot na po ng 9 pesos per kilowatt hour ang singilan doon po sa wholesale electricity spot market na ito, kung saan po dyan din kumukuha ng pangangailangan po ng kuryente ang ilang mga distributors. Ang Meralco, mamaya din po aalamin natin yan through ERC, may mga kontrata na yan. Ano man ang mangyari, tuloy ang aming supply. Ngayon po may crisis. So ang sinasabi nga po dito, pag kinulang yung Meralco, na naman may bumaksak na planta, na naman wala sigurong crude oil, ang isa ho sa mga planta pinagkukunan po nila o generation na pinagkukunan nila, sa kukuha sa WESM ng iyong pangangailangan,
dito po mukhang nagtataasan ng presyo. They have to stop it pansamantala at mamaya po alamin natin po ang katalinuhan sa likod na ito. So bottom line mga kapatid, sa mga panahong ito na po ang ating kinakaharap. Kaya nga very stressful. Hindi ba? Nakakapagod, nakaka-stress kapag inisip po natin ito, napakaraming problema nakakaharapin natin. Kaya ngayon pa lang po, ito na, no? Kanya-kanya po tayong adapt, kanya-kanya po tayong adjust. And yun nga po, ito rin po ay panggising sa lahat sa atin na panahon na po para magbago ng ating pong gawi, lalo na po sa ating dependency sa imported oil. Ito na po yun, no? Yung dapat ang source mo, dapat pala ang source natin ng kuryente, yung renewable energy, solar, hydro, geothermal, opo, at ilang pahong wind. Dapat pala, more on electric vehicles tayo. Di ba dapat ba noon pa yun? Right? Bakit ba hindi naging mabenta ang electric vehicles? Walang charging stations eh. Ano ba sinasabi ng batas? Tama. Di ba obligasyon din ng Estado yon na siguraduhin? Lahat nga po ito napapabayaan nung una. Pero ngayon nandito na ito pinag-uusapan na naman. Well, sana nga po matapos ito, kahit pansamantala, humupa ito, makakalimutan na naman. Kaya nga mamaya po, later in the show, girl, gusto ko lang ipaliwanag ito. Ngayon kasi, ang legislatura, with all due respect, talaga namang, well, in fairness, meron silang protect. Meron silang ginagawang oversight. O kayo, ha? Huwag na kayo matulog. O kayo, ikaw, ganire, ikaw, ganon. Okay. Pero kung babalikan po natin din po, ang mga nagdaan, bakit wala ba kayong pagkukulang? Bakit wala ba kayong nakaligtaan? Mamaya, tutunghayan ko yung issue niyang girl, Opo, kasi para bagang ngayon, puro executive. Oo naman, kitang-kita naman. Pero hello, kayo wala ba kayong, hindi ba kayo... Di ba kayo parte ng gobyerno? Kauupo nyo lang ba dyan kahapon? Di ba ang tatagal nyo na dyan? Sa inyong mga kinauupo ang pwesto, kay lalamig yung opisina. Ngayon, maninisi sila na parang hindi sila parte ng problema. Opo, mga kapatid, dyan po lamang kayo dahil this morning po we will try to make you understand ano itong mga isyong ito. Alright, para lang ho natin, tanggapin po ito sa punto ho ng, sa bayan na ito, ang mga problema ay paulit-ulit lang at ang mga problema, mga kapatid, ay nagmumula sa ating gobyerno. Mamaya din po, tama lang itong t-shirt ni Chacha, walang makukulong na mandarambong. Oo. And ano ba t-shirt ko? Nasaan na nga si Zaldinho? Okay. Alam nyo, may development dito po sa paghahabol ng Estado sa sinasabing mga nakaw na yaman ng mga sangkot sa flood control. Nagkaroon pala ng press con kahapon ng ombudsman. At ito, malaking issue po ito kapag sinasabi ng ombudsman na may problema sila sa AMLAC. Okay, so ang tanong nga din ano ang nagiging problema at yan ba yung mga ngahulugan na mukhang hindi makakabawi ang Estado sa mga sinasabing bahagi po ng mga nakaw na yaman ng mga sangkot, mga kapatid, sa skandalong ito? Hindi daw po cooperative, ganun po ang dating ng AMLAC sa paghahangad po ng ombudsman maging ng DOJ para po sa mga pag-freeze ng accounts ng mga sangkot sa flood control scandal. Aray ko po. Balikan lang natin to. Yung napag-usapan po namin ni Chairman tungkol nga sa presyuhan po ng kuryente. No? Dito ho pumapasok na yung ERC. Nagkakademandahan din lagi dyan kapag po pinag-uusapan po natin ay yung pagsiguro ng Estado, in this case ERC, na hindi sumobra ang singilan. Kasi yung sinasabi niya 2013 case, umabot doon ng 16 pesos per kilowatt hour. Ang per kilowatt hour 16 pesos. Grabe, layo sa 4 to 6 ngayon. Umabot po ng kataas-taasang hukuman yan at dyan din po may mga ilang mga progresibong grupo na dumulog po sa hukuman. Anyway, balikan lang natin tong oil deregulation law. Kasi nga, with all due respect, dito po sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas,
andali kasi nga din pong manise dito po sa DOE, hindi sa ipinagtatanggol natin sila, andaling manise na wala kayong ginagawa. Hindi po ba? Na bakit nyo hinahayaan na yung presyo niyan na iniaalok ngayon, ang taas-taas pero ang kanilang binili na stock ay luma na. Ang tanong nga dito, ano ba ang provision ng batas? Hindi po ba? Mainam po halimbawa, merong provision po dito mga kapatid, no? The DOE shall monitor the refining and manufacturing process, etc., etc. Okay. Ito po. The DOE shall monitor and publish daily international crude oil prices as well as follow the movements of domestic oil prices, etc. Pero wala po talagang nagsasabi dito kung paano mo ito pepresyuhan. Kung paano po ang magiging presyuhan kasi nga ginawang deregulated yung batas. So fast forward po tayo ngayon. Tinatanong nila, ba't nangyayari ito? Hindi po ito unang nangyari ngayon. Noong pong pandemic, kung ating maaalala, gumawa pong aming programa ng 3 episode ng Think About It to explain this issue. Pati po yung sinasabi ng mga windfall profit na iyan. At noon po, naitampok na natin na noon in fairness, nagtangka na ang DOE na mag-regulate dito sa punto ng pagsiguro lamang na transparent yung presyuhan po per liter ng produktong petrolyo. At noon mga kapatid, umabot na naman po sa demandahan. And in this case, maaari mong sabihin na hindi lang po executive, kung executive po ang sisisihin, kung hindi po pati ang lehislatura at hudikatura. Kasi ngayon, nanalo na po ang DOE sa RTC. Umabot po ng Supreme Court doon sa paano ba hahawakan ng hukuman tong kasong ito. Kasi po, nagsabay-sabay sila ng demandahan. So, kumbaga, dumami nagdemanda kontra po sa memorandum ng DOE sa unbundling per liter ng presyo ng petrolyo. Tumagal and then na-refer back ng Supreme Court at ngayon pending sa Court of Appeals. Nakita po ninyo? Ang tagal na po ito. Ano ba issue po dito? Para mo malaman kung paano pinapresyohan yan, maging transparent ang mga oil companies na wala actually po sa provision ng oil deregulation law. Kaya nga po ngayon, in fairness naman po, tali din ang kamay ng ng DOE. Yung sinasabi na ipinagtatanggol yung mga oil companies, pwede mong sabihin yun, nang ganun-ganun na lang, sa iyo lamang kutob. Hindi ba? Kasi nga, sinasabi nila na wala kaming control dyan Wala kaming magagawa dyan. Ba't nyo hinahayaan naman na sila ay mag-umento na ngayon na old stock sila? Ang sagot ng DOE lagi dyan, kasi kapag naman sila hindi nag-umento, yung kanilang bibilhin baka mas mahal, so yung kanilang perang kakailanganin mas malaki. Sasabihin naman ng senador, ibig sabihin, taong bayan na nag-aabono doon sa puhunan. Paano naman daw kapag bumaba at hindi sila bumaba din? Nakita mo, yung, di ba, parang ang gulo, para bagang, hindi mo maintindihan na kapag bumaba yung presyo, hindi sila nagbaba, nag-maintain lang sila, ano naman sasabihin mo? Hindi, kasi pag bumababa sila, sentimo-sentimo lang Pag nag-aumento, ang taas-taas. Ginawa nyo kasi ngang deregulated at walang klaro kung aaralin nyo po mismo ang mismong provision ng batas. Pati nga po sinasabi po, pati po yung pagkakaroon po ng petroleum reserve, yung minimum inventory requirement, mga kapatid. Bottom line dito, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas at sa ating pong mga tagapakinig, madali pong sabihin, na nagkukulang itong DOE. Okay. Pero kung nagkukulang sila, ano ang pwede niyong gawin? Di palakasin niyo poder nila. Di tutuhanin niyo na yung amyenda sa oil deregulation law. Di ba?
Kung totoo na sa paniwala nyo, di bigyan nyo sila ng ngipin, di bumalik ka doon sa regulated regime. Sino ba nagpasa nung oil regulation law? Di Congress. Right? Sa adhikain daw ho na magkakaroon ng malawak na kompetisyon at pagandahan ng presyo pabor sa consumers. Basically, yun ang adhikain ng batas na hindi po naman nangyari. So ngayon, puntahan natin itong unbundling na akin po sinasabi. Naglabas po panahon ni Alfonso Cusi, panahon po ni Pangulong Digong. Ito po, kauna-unahan ng, sige nga, silipin na nga natin yan kung paano nagpe-presyo. So, yung issuance na yan, umabot na po ng hukuman. Pending ngayon. Kasi nga, para bagang, deregulated kami, you're regulating. Hindi pa pwedeng hybrid. Kasi, di gawin natin ngayon, ang provision na yan, gawin mo ng batas. So meaning, mag-hybrid ka na. O kaya, sabi nga ng Tito Sen, bumalik ka doon sa old regime nang talagang ito'y regulated. Hindi po yung, di ba, nung una, nung panahon ng pandemya, na-shock tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin sa kasaysayan po ng ating petrolyo, ha? Pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung oil deregulation law. Naalala ho ninyo, nakapanayam namin si Congresswoman dyan sa Marikina. Nangako siya that Stella time. Kimbo. Yes, pero nung nawala yung pandemic, nagkalimutan. So ngayon po, nandito tayo ngayon. At eto ho na naman, binabakbakan tong oil deregulation law, pati DOE. Pagkatapos nito, Pag humupa na ulit. di po ba? Oo, hindi na ulit pag-uusapan. I mean, with all due respect, di po ba? Kung gusto ho ninyo na mawala yung mga windfall na iyan, kung gusto po ninyo na talaga namang, na ang DOE, siguraduhin, itong mga per liter na ito, hindi po pinagkakakitaan ng lubos-lubos, baguhin nyo batas. Basically, yung po yun. Kasi kahit na mag-tumbling-tumbling ka dyan, bumalubaluktot ka dyan, tumihati-haya ka dyan, yan ang sinasabi sa batas Basahin po natin. Powers and functions of the DOE and the DOE Secretary. Klarong-klaro po yan. Lahat po ng provision nandito po. At dyan sumasandal ang mga oil companies ngayon. Maliban na lamang yan, kung bukas makalawa na naman, magkakaroon ng mali-maletang lobby money ang mga nasa industriyang ito. At muli, magkakalimutan tayo. Sa ating Meralco bill, eto habang... yan yung hawak mo kanina. Oo. Yung system law sa binabanggit-banggit Ito mo. Meralco bill, Unbundled. unbundled. Kaya kitang-kita mo. Kung saan napupunta. Pag sinabi ng Meralco na nag-uumento kami sa generation charge, alam mo kaagad na niloloko ka kung bumaba yung generation. Hindi ba? Klarong-klaro, yung transmission, mga kapatid, NGCP yan. Yung distribution, ito lang po yung sa Meralco. Ito lang yun. So itong Meralco, hindi sila magsasabi na tumaas po ang bill because of our distribution. Hindi Kasi hindi sila makakapag-komento rin without ERC approval. So dito po usually, generation, kung magkano bili mo sa kuryente, pass-through ka lang, dumadaan lang sa kami lang nangongolekta. Pero kapag nagtaas ang ating bill sa kuryente, ang agad mong sisi, hindi po dahil sister company namin ng Meralco kung hindi po, ito ang katotohanan dito Dahil po, pass-through lang sa amin, kami lang taga-singil Kung tumaas yung generation, itataas ang singil sa kuryente kasi nga generation siya. Pero kitang-kita mo sa bill. Ito rin po ang gustong mangyari nga sana ng DOE. Oo, na may ganyan. Na binarel ng Sino mga bumarel? oil companies at lumapit sa hukuman na pending ngayon. Di po ba? Again, kung gusto ho ninyo na magkaroon ng reform at magkaalaman tayo, di baguhin yung batas at magpakatotoo po tayo sa provision ng batas. Kung sinasabi nyo na dapat may gantong poder, sabihin nyo nasaan ang provision ng batas na yun ang poder na maaari pong sandalan ng mga taga-Department of Energy. Thank you so much. That is noted, Mr. Chair. But right now, mas gusto namin mag-ina-inarte dito. At magkuro-kuro. Bakit ba?
nagtitrending kami ngayon. Pag Eto na, umi-emote hinugot, kung ha? saan hinugot. Tinanong ko kasi, Okay. so kung mali po, Sige. saan galing? Ay, hindi niya Sige. rin daw alam. Yun ang sabi Okay, niya. so baby girl, bago natin saran lang itong isyong ito no, sa petrolyo nga, balikan ko lang yung aking napag-usapan kanina. I'd like to invite you, meron po tayong ilang pong mga episode ng Think About It. Kung sakali lang po na kayo po interesado, ito po ay serye, 4 po pala ito. Meron pong, ito po nagsimula noong pong pandemic. Ang mga title po nito, kung mamarapatin po ninyo ha, sa mga gusto lang pong makapakinig po sa ating pong episode ng Think About It, saan na ba yun? Alright, meron po tayo episode po noong pong November 2, 2021. Presyuhan ng langis po ang title nito. Meron din po tayong episode po na Windfall Profit, March 21, 2022. Opo, meron din po tayong episode po yung unbundling, fuel cost, urgent fuel cost unbundling, June 16, 2022. Para lang kung sakasakali po, think about it, just type it. At yan po ay para po sa inyong review kasi parang replay lang po tayo ngayon. So in parting mga kapatid, sa isyong ito, laruhin ko lang para din po sa mga pwede siguro maging sponsor po ng batas na dapat po talagang mabuo, no? Para po kumbaga maiklaro na po natin ang mga panuntunan sa presyuhan po ng petrolyo. May mga pending ngayong bill. Maliban po dito mga kapatid, sa amyenda supposed to be po sa oil deregulation law, yung pong batas din doon sa Strategic Petroleum Reserve. Na pending din po ito. Kasi ngayon, dahil sa kawalan po ng batas, naobliga ang gobyerno idaan sa PNOC itong importasyon po ng binabanggit na petroleum. Ito po pala ang latest din dito. Ha? Ito lang, baby girl, no? Ang Supreme Court po, naglabas na actually ng desisyon dito at naibaba ngayon ito sa Court of Appeals sa pending. Pero ang Supreme Court mismo ho, nag-reject sa petition ng oil companies to block the Energy Department from implementing its 2019 directive requiring them to unbundle or disclose detailed price adjustments along with explanation and supporting documents. In fairness sa kataas-taasang hukuman, sinabi ng Supreme Court na pwede ito sa poder ng DOE Secretary. Opo, GR 266310 kung kayo po interesado. Pero nga po, ibinaba ito ulit sa lower court kasi nga nagkaroon po muna ng questionan doon po sa mga ilang pang hinihingi na injunction. So bottom line, pending ito ngayon sa Court of Appeals. Mga kapatid, okay? So sa mga mambabatas po natin, muli po mawalang galang lang, please, kung talagang kayo po ay seryoso, gawin nyo po sa pamamagitan po ng pagsiguro na maamyendahan itong oil deregulation law at ibigay po yung poder mismo sa DOE, written, klarong-klaro, dito po sa kanilang gustong mangyaring unbundling and the power of the department to discipline. Kasi ngayon po wala practically po just to monitor basically po ang kanila pong poder dito sa isyong ito. Alright, sana nga po ito'y tumalab